Tumitingin daw po tayo, mga minamahal, sa mga bagay na hindi nakikita. So it means to say na dito talaga sa lupa, hindi mo masasabing perpekto ang buhay dito sa lupa. May problema, darating, kaliwat kanan. Minsan mga normal na mga problema, minsan naman mabigat na mga problema, pero may problema talaga hanggat nandito tayo sa lupa. Unang-una, we're living in this world that is cursed by sin. Ang lupang itong tinitirahan natin, mga minamahal, ay sinumpa dahil sa kasalanan. Pinaghaharian ng prinsipe ng kadiliman. No? Pinahintulutan siya na pagharian yung mga taong bulag sa katotohanan. So tayo na nabuksan ng ating pangunawa sa spiritual na bagay, natural pa rin na mararamdaman natin yon, makikita natin yon, yung mga dati bulag tayo, hindi natin alam na gawa pala ito ng kaaway. Pero ngayon, pinalaya tayo ng mahal na Panginoon. Alam na natin ngayon na ito palang mga kasalanan, ito palang ang tao'y napapahamak, ang tao pala'y nagiging pariwara dahil bulag sila sa katotohanan. Bakit natin nalaman? Dahil binuksan ng Diyos ang ating mga isipan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero bilang Kristiyano, kahit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit di kayo matuwid na naglilingkod sa Diyos, meron pa rin mga pagsubok. Amen po ba? Amen po ba? Dahil nandito pa nga tayo sa mundo. Kumbaga, hindi pa ito yung masasabi mo na perfect life. Although we have a happy life, we have, we might say, life that had been blessed. We have a blessed life. Binigyan tayo ng masayang buhay, binigyan tayo ng pinagpalang buhay, pero may mga pagsubok pa rin. Kasi nga po, wala pa tayo sa tinatawag na perpektong sitwasyon. Dahil nandito pa tayo sa sanlibutan. Yung po tinatawag na buhay na wala ng kapigatian, wala ng problema, hindi po yun dito, kundi sa piling ng ating mahal na Panginoon doon sa Kanyang kaharian. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Maki-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Ang isipin po natin na itong mga pagsubok na ito, minamahal, para hindi po tayo, hindi mag-diminish yung ating faith, hindi humina yung ating pananampalataya. Sa mga nakakaunawa na Kristiyano, pag dumarating ang pagsubok, naiintindihan nila na may layunin ang Diyos. Amen po ba? May purpose ang mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, kapag dumating ang pagsubok sa iyo, iniisip mo, it has a benefit. May benepisyo ito kasi pinahintulutan ng Diyos, mga minamahal. Unang-una, mga minamahal, unang-unang benepisyo, mga minamahal, kaya inaalaw ng Diyos yung pagsubok is, they remind us of Christ's suffering for us. They remind us of Christ's suffering for us. Hindi naging madali ang buhay natin ngayon na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Although malayo ang kaibahan, doong tayo wala pa sa mahal na Panginoon, nooy walang kapayapaan, nooy walang kagalakan, nooy walang katiyakan, pero ngayon, minamahal, may kapayapaan, may kagalakan, may katiyakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po mo tayo, mga minamahal. Noon, wala ito. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, naalala natin na bago pa tayo nagkamit ng kaligtasan na ito, ang mahal na Panginoon din nagsakripisyo. Amen po ba? Amen po ba? Siya rin nagsakripisyo. Nagsacrifice siya na naranasan niya yung persecution. Naranasan niya, minamahal, yung hirap. Hindi nga namuhay ang mahal na Panginoon ng katulad natin. May mga bahay, may mga sasakyan, stable yung ating mga jobs sa kahabagan. Hindi yan dinanas ng ating mabait na Diyos. Isa lang siyang karpentero. Nung siya'y mangaral, iniwan niya yung pagiging karpentero. Living by faith, mga minamahal. So makita mo na, hindi naging ganun kasarap yung buhay ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng Isaiah, He is a man of agony. A man of agony. Kumbaga, siya ay tao na likas na o sanay na siya sa kahirapan. Imagine, ganun ang buhay ng mahal na Panginoon. Pero tiniis niya lahat po yun. Hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, yung hirap, tiniis lahat ng mahal na Panginoon upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen?
Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. So kung tayo may dinaranas na hirap ngayon, nagiging kabahagi tayo. Amen po ba? Maka-amen po ba tayo mga minamahal? We've been partakers of the suffering of Christ. So ganun talaga mga minamahal. Masabi natin, may benepisyo. Nakakabahagi ako, naglilingkod ako sa Diyos. No, nagsasuffer ka as a Christian, nagsasuffer ka as a faithful child of God. Minamahal, nagiging nakakapartake ka dun sa hirap ng ating mahal na Panginoon. Nare-remind tayo na hindi naging madali yung kaligtasan mo. Hindi naging madali yung kaligtasan ko. Kaya kung may mga paghihirap man na tayong dinaranas, may mga pagsubok man tayong dinaranas, nagpapatunay lang ito na maging ang mahal na Panginoon nakaranas ng kahirapan upang ikaw at ako ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi pa nga tayo umabot sa punto na papatayin tayo. Amen po ba? Hindi katulad sa mahal na Panginoon, talagang siya'y ibinako sa krus. Nagmukhang makasalanan ng mahal na Panginoon. Nagmukhang parang hindi niya kasama ang Diyos o parang wala sa kanyang katwiran dahil ipinako siya sa krus. Pero after 3 days, pagkatapos ng 3 araw, pinatunayan ng Diyos na siya'y totoong Diyos na makapangyarihan, totoong tagapagligtas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang nakapigil. Everybody say, praise the Lord. Walang nakapigil, mga minamahal, na siya'y bumangon mula sa mga patay, mga minamahal. So, they remind us of Christ's suffering for us. They keep us from pride. They keep us from pride. Totoo. Itong mga pagsubok na dumarating sa atin, itong mga trials na dumarating sa atin, itong mga suffering na dumarating sa atin, iniingatan po tayo na hindi magkaroon ng pride. Amen po ba? Maka-amen po pa tayong lahat, mga minamahal. Totoo. Tuturuan tayong magpakumbaba. Amen. May isip mo, wala pala akong ipagmamalaki. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pahintulutan ng Diyos ang mga suffering para turuan ka, turuan ako, turuan tayong magpakumbaba. Kasi baka mataas na. Amen po ba? Amen po ba? They cause us to look beyond this brief life. They cause us to look beyond this brief life. Kumbaga, pinapapicture sa atin, yung buhay dito sa lupa, maiksi, puno ng pagsubok. Kumbaga, hindi ka magkakaroon ng desire sa mundong ito. Kumbaga, hindi nakafocus. Ano yung sinasabi ng ating mga kapatiran? Mahal na Panginoon, kahit pinagpala mo na ako, mahal na Panginoon, kahit tinutugon mo na aking panalangin, nandito na ako sa pagpapala, pero uunahin ko pa rin ang iyong banal na gawain. Uunahin ko pa rin ang paglilingkod sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Bakit po? Dahil alam natin na darating ang araw, iiwanan natin ito lahat. Amen? Amen? Iiwanan natin itong lahat at meron pang mas higit na pagpapala na naghihintay sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. So itong mga suffering, pinapahintulutan ng Diyos para yung pananaw mo sa mga bagay sa sanlibutan, kumbaga liliit, magle-less ang value. Hindi katulad sa pangako ng Diyos, kumbaga bumibigat ng bumibigat para sa iyo. Dahil nakita mo, mga minamahal, na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinapahintulutan ng Diyos yung mga pagsubok, mga kahirapan, para lalo tayong tumingin sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. They prove our faith to others. Oh, totoo po ito. They prove our faith to others. Di ba? Pag tumayo ka sa iyong pananampalataya, pag magtiwala ka sa mahal na Panginoon, kagaya ng patutuo ng ating kapatid kanina, mahirap po yun, minamahal, galing ka sa non-prof, magiging professional yung license mo agad. May mga examination pa po yan no? Non-prof to professional, mag-i-exam ka pa. Pagkatapos, yung violation mo, hindi yun nabubura doon sa data ng ng LTO
Pero mismo tayo nakarinig, mga minamahal, nag-pray muna siya, nag-fasting muna siya. Tapos every time, minamahal, bago niya ibigay yung kanyang papers, yung documents siya dun sa mga teller, mga minamahal, nagpupuri siya sa CR. Ginawa niya pang mag-joyful at saka mag-solemn doon sa kanyang pagpupuri sa loob ng CR, mga minamahal. Kaya napakabait ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang non-prof, naging professional agad. Yung kanyang mga violation, hindi nakita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dahil bakit, mga minamahal, bakit nangyari po yun? Wala siyang sapat na financial. So, kung minsan, di ba? Kung minsan yung trials, yung kakulangan, hindi natin pwedeng sabihin na walang pakinabang. Titignan mo. Dahil doon sa pangangailangan, nagtiwala siya sa mahal na Panginoon. Gusto niya maging professional ang kanyang license, non-prof. Pagkatapos, mga minamahal, wala ng exam. Tapos, may mga violation pa. Pero lahat po yun, dininig ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Totoo po yan. Alam nyo nga, yung mga bagong nga lang yan, aplikante ng, alam nyo naman sa ating bansa ngayon, minamahal, minsan pumapasok yung corruption. No? Mag-a-apply pa nga lang ng lisensya ng driver, may mga bagsakan na. Alam nyo po yung mga padulas, mga padanlog, no? Libo-libo. Pero ating mahal na kapatid, konti lang yung ginastos, imposible pa, pero ginawang posible ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makita po natin paano tayo sinasamahan ng Diyos. Yung kanyang beloved daughter, talagang nakita namin po yun dito, minamahal, nabulag talaga. Bigla lang daw po yun. Siyempre, sinong hindi malulungkot ng mga magulang? So, dinala dito, nag-fasting yung mga magulang. Kasama namin sila nagpupuri. Pinagpipray yung bata, pinagpipray. Minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon. Walang gamot, unti-unting ibinalik ng ating mahal na Panginoon yung paningin ng bata, mga minamahal. Palapakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabait ang Diyos natin, mga minamahal, tumutugon sa panalangin. Everybody say, praise the Lord. They prove our faith to others. No? Yung trials, suffering. Makikita ng iba, grabe ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Maki-amen po ba tayo, mga minamahal? No, makikita nilang yung pananampalataya. They give God the opportunity to demonstrate His power. Yung mga pagsubok, totoo po ito. Nagbibigay ng oportunidad sa Diyos na ipakita niya yung kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Amen po ba? Di ba sa mga pagsubok, diyan naghihimala ang mahal na Panginoon? Sa mga trials, diyan naghihimala ang mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, may benepisyo, may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dumating yung mga pagsubok na yan, mga minamahal, isipin po natin, may purpose ang mahal na Panginoon, may layunin ang mahal na Panginoon, at hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, sabi pa nga, minamahal, see your troubles as opportunities. Kumbaga, suffering as opportunities. See your troubles as opportunities. Tingnan mo ang iyong mga pagsubok na ito'y oportunidad para sa Diyos upang tulungan ka. Anong mga kaparaanan ng Diyos? Maaaring yung iniisip natin na solusyon, hindi yun ang solusyon ng mahal na Panginoon. May iba pa siyang kaparaanan. Pero ang lahat ng bagay, makikita mo, no? Na may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen po ba? Ating kapatid kanina, mga minamahal, na-addict siya sa games. Hindi na dumadalo, mga minamahal. May bayad pala yun, mga minamahal. Yung kanyang credit card, umambot na ng 240,000. No? Ganyang kadaya ang kaaway. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag kayong magpa-addict sa mga magpa-limbong. Huwag magpadaya, minamahal, sa mga gawa ng kawa. Imagine, naglalaro lang yon, pero umabot ng 240,000 yung kanyang credit, yung kanyang utang sa credit card niya po na hindi niya na kayang bayaran. Pero anong pinayo ng kanyang beloved wife? Magtapat lang tayo sa pagbibigay. Nung magtapat sila sa pagbibigay, minamahal, inuna nilang mahal na Panginoon, after 6 months, tumawag ang bangko.
30,000 na lang. Pag binayaran mo within 3 days, wala na yung 240. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Gusto nilang magkabahay, no? Tapos, andyan na, nag-umpisa na sila sa magkaroon ng bahay. Kaso mga minamahal, dumating naman ang COVID. No? Totoo po, maraming na-discourage minamahal, lalo sa mga party panghanap buhay pagdating ng COVID, mga minamahal. Isa na po sila. Pero napakabait ng mahal na Panginoon. Hindi siya nawawala ng trabaho. Palaging may binibigay ang ating mahal na Panginoon hanggang sa nabayaran po nila yung bahay na kanilang hinuhulugan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Bakit po? Bakit mga minamahal? Ang tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat. O, palakpakan po natin ang ating mahal po, ganyan magpala ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, kung may pagsubok, opportunity, huwag mong i-negative. May opportunity, may layunin ng Diyos. Ganyan yung maririnig mo sa mga matured Christian. Pagsubok ito, may layunin ng mahal na Panginoon. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? May layunin ng Diyos. Hindi siya yung parang, ewan ko, ba't ganito? Ewan ko, gano'n. May layunin ng Diyos. Bahalang mahal na Panginoon. Amen po ba? Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos ang magbibigay liwanag pagdating ng araw. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Kaya tumitingin po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil yung mga bagay daw po na nakikita, Biblia po ang may sabi nito, mga bagay na nakikita natin, ito daw po ay mawawala. Mawawala, mga minamahal, no? For the things which are seen are temporal. Temporary lang, mawawala. But the things which are not seen are eternal. Yung mga bagay na hindi nakikita, ito daw po ay walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, hindi natatapos. Everybody say, praise the Lord. Katulad ng langit, hindi pa natin nakikita. It is forever. Etong bagay sa lupa, matatapos po ito. Pero yung langit na hindi natin nakikita, it is forever. Ito po ay eternal. Hindi po yan matatapos. Purihin natin dakilang Diyos, minamahal. Romans chapter 8, verse 24 and 25. Ituloy na lang din po natin pagbasa 2 Corinthians 5:7. Romans 8, 24, 25. And 2 Corinthians 5:7. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talata 24 hanggang 25. Sapagkat tayo niligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Everybody say, praise the Lord. Isa pa pang verse, minamahal, 2 Corinthians 5:7. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talata 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Makapalapak po tayo sa salita nating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mahal po yung mag-bless sa kanyang mga salita. So minamahal, naligtas tayo. Sabi din mo yung binabasa tayo minsan, for we are saved by faith. We are saved by grace. Naligtas tayo sa pananampalataya. Naligtas tayo, minamahal, sa biyaya ng Diyos. Minamahal, ito naman nagsasabi, we are saved, for we are saved by hope. Totoo po. Nandiyan ang pagpapala, nandiyan ang pag-iingat, nandiyan ang kagalingan ng karamdaman. Pero titignan niyo po, mga minaman, na lahat ng pagpapala na binibigay ng mahal na Panginoon sa atin o dumating sa ating mga buhay ay nagbigay sa atin ng kagalakan, nagpasaya ng ating mga puso. Anong ibig sabihin nito, minamahal? Dahil yung kagalakan, yung biyaya na binigay ng Diyos sa atin, nagpasaya ng ating mga puso, minamahal, dyan po tumitibay ang ating pag-asa. Amen po ba? Dahil masaya tayo naglilingkod sa Diyos, pinagpapala tayo, bagamat may pagsubok, mayroon ng mga pagpapala,
may pagsubok, hindi naman tayo pinababayaan ng mahal na Panginoon. So nandun pa rin ang bumutawi pa rin sa ating puso, mga minamahal, ang pag-asa sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, for we are saved by hope. Tayo naligtas sa magitan ng pag-asa. So ito'y pag-asa. Sapagkat hinihintay pa natin, makaiwan po ba tayo, mga minamahal? Hinihintay pa natin. Everybody say, praise the Lord. So kailangan natin yung pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong maging impatient, mga minamahal na anak ng Diyos. Maging impatient ka hanggang kailan i-reveal ng Diyos ang kanyang pangkalooban. Kailan ipahayag ng mahal na Panginoon ang kanyang plano, ang kanyang kalooban, mga minamahal. Nandun yung pag-asa. Dahil yung mga bagay daw po na hindi mo pa nakakamit, hindi mo pa nakikita, siyempre aasahan mo. Hindi ka naaasa kung nandyan na po. Amen po ba? Amen po ba? Maglaom pa di ay ka kung naana. Dili ka na mulaom. Pero samtang wala pa, samtang di pa niyo makita mga saad sa Ginoo, naapa ang imong paglaom. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Nandun yung pag-asa. Everybody say, praise the Lord. At dahil doon, mga minamahal, dahil umaasa ka, gumagawa ka sa kalooban ng Diyos. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Gumagawa ka sa kalooban ng Diyos dahil umaasa ka. Dahil wala pa nga, minamahal, yung mga nasa piling na ng ating mahal na Panginoon, no, sila'y masaya na sa piling ng mahal na Panginoon. Kumbaga, dumating na yung kanilang graduation day. Kaya nga po, pag may kinukuha ng mga Kristiyano, minsan nalulungkot tayo. Pero later on, maiisip natin, mga minamahal, tapos na yung kanilang paglilingkod. Graduate na sila. Nasa piling na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Samantalang tayo, kailangan pa natin magsumikap. Amen. Amen po ba? Kailangan po tayong gumawa. Huwag tayong mapagod, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, ano bang hirap, sakripisyo, meron tayo dito, hindi yan maitutumbas sa kaluwalhatian ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos sapagkat tayo daw po, lahat magsabi ng praise the Lord, sapagkat tayo daw po ay hindi lumalakad sa pamamagitan ng nakikita, kundi tayo daw po ay lumalakad sa pananampalataya. Amen? Lumalakad daw po tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. So mga minamahal, kung titingin ka sa mga nakikita, mga minamahal, siyempre madidistract ka. Pero kung tumitingin ka, lumalakad ka sa pananampalataya, sa paglilingkod mo sa Diyos, umaasa ka sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Our Heavenly Father, however, never makes promises He won't keep. He will never make promises that He won't keep. Ang Diyos ay hindi po gagawa ng mga pangako na hindi niya gagawin. Amen po ba? Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi gagawa ang Diyos, magbibigay ang Diyos ng pangako na hindi niya tutuparin. Ibig sabihin, kapag sinabi niya, kapag ipinangako niya, nagtiwala ka, sumunod ka, maaangkin mo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. No? Yung mga man of God nga po, tulad ng ating mahal na pastor, mga inanoint ng mahal na Panginoon, ating beloved Mama Dear, mga beloved Almeda children, mga inanoint ng mahal na Panginoon, yung kanilang nga pong sinasabi, nagkakatotoo, yung kanilang binabanggit, mga minamahal, nangyayari. Bakit po mga minamahal? Dahil inanoint sila ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, kung yung mga nilangisan ng Diyos, kapag sila'y may sinasabi, nangyayari, gaano pa kaya ang Diyos kung mangako, mga minamahal, mangyayari talaga. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kung ang kanya nga pong mga nilangisan, kapag sila'y may sinabi at natutupad, ino-honor ng Diyos dahil mga anointed, ino-honor ng mahal na Panginoon dahil kanyang nilangisan. No? Katulad sa ating mahal ebangelista,
Katulad sa ating beloved Mama Dear, mga beloved Almeda children, nilangisan sila. So mga minamahal, kanilang sinasabi, ino-honor ng mahal na Panginoon, gaano pa kung ang mahal na Panginoon na magsabi, talagang mangyayari. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya magbibigay ng pangako na hindi niya gagawin. Maka-amen po ba tayo mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Nevertheless, His plan may take more time. Sabi pa nga, may kinukuha yung long suffering mo, yung paghihintay mo, patience mo, minamahal. No? His plan may take more time than we expect. Minsan hindi pa darating, pinaghihintay ka pa. No? Pero, sa halip na tayo maging impatient child of God, o yung anak ng Diyos na walang pasensya, o nauubos na yung pasensya, hinihintay yung pangako ng Diyos, mas maganda daw po mga minamahal, ilagay natin sa puso natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, yung ibinigay niya sa ating karunungan, at isipin natin palaging perfect ang timing ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Diba? Dumating tayo ng pagsubok. Saan tayo galing? Sa Talisay. Hindi atin yung lupa. Lumipat tayo mga minamahal sa lugar na mahirap i-describe yung lugar na yun dahil talagang lahat yata ng hindi mo hinahanap, nandun eh. Amen po ba? Mahal ang bayad, hindi mura. Sa Biasong, walang fresh air. Di ba? Palagi kayo nagtatakip ng ilong nyo. Walang tubig. Lahat na yata ng hindi mo gusto, nandun na eh. Pero mula sa Tabunok, nagka-problema tayo. Nagka-problema din tayo sa Biasong, mga minamahal. Anong ginawa natin? Patuloy lang. Amen po ba? Patuloy lang. Bagamat minsan nahihirapan, pero patuloy lang na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, nandito tayo sa lugar na lahat ng hinahanap natin, nandito, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung dito pa lang sa lupa, no? Binigyan tayo, hindi na tayo uupa. Amen po ba? Hindi na tayo magre-rent. Everybody say, praise the Lord. Big time chapel, hindi ka na magre-rent. Presko yung hangin, mga minamahal. Pagkatapos, sagana po sa kahabagan, Diyos ang nag-provide. Maganda yung source ng ating tubig. Kaya mga minamahal, kung isipin mo, talagang walang lugi kung magtitiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kalugihan kung susunod ka sa kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So sa halip na mawalan ka ng pasensya, ang gawin mo daw, para bumalik yung confidence mo sa Diyos, bumalik yung pananalig, pagtitiwala mo sa Diyos, isipin mo daw yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Isipin mo yung kanyang kabutihan. Isipin mo yung kanyang karunungan na binigay sa atin na hindi na tayo nadadaya ng kaaway. Totoo po, huwag mo daw isipin yung wala sa'yo. Dahil pag inisip mo yung wala sa'yo, minamahal, madi-discourage ka. Pero pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, isipin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung karunungan ng Diyos na binigay sa'yo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yung ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon na kaalaman, pagtitiwala, pananampalataya, yung karanasan mo sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon hindi nagkulang. Ang mahal na Panginoon hindi tayo pinabayaan, mga minamahal. Habang tayo patuloy na nagtitiwala, patuloy din nating kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal, Hebrews chapter 12, verse 11. Kindly po at ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talatay 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Ngayon may
pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Amen. Atin po bang mapalakpakan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi sa Tagalog, minamahal, Hebrews chapter 12 verse 11. Hindi po sa screen, sa Tagalog, mga minamahal. Lahat ng parusa o mga pagsubok, mga minamahal, sa Tagalog, parusa. Sa English, mga minamahal, is every Hebrews chapter 12 verse 11. Now, no chastening. Chastening is mga pagsubok, pagtutuwid, mga paalala. Sa Tagalog, minamahal, balik po tayo sa Tagalog. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ka ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Totoo po yan, mga minamahal. Gayon man, pagkatapos ay namumunga. Pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa, ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, palaging may mabuting resulta. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon, minamahal, sapagkat tunay po na anuman ang sitwasyon natin, anuman ang pagsubok, meron tayo, mga minamahal, anuman mga dumating, darating o kalagayan ng mga pagsubok na meron tayo ngayon, mga minamahal, patuloy lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil may mabuting layunin ng ating mahal na Panginoon. Bakit niya po yan pinahintulutan? Hindi upang tayo pahirapan, mga minamahal, kundi upang tayo turuang magtiwala palalo at makita natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal.